Hi everyone, it's me again, Miss Ella, your loan consultant. So, wala sana akong balak mag-video ngayon is because nandito pa ako sa boarding house. But 2 days na po kaming walang klase dahil nga sa malakas na bagyo. And then sabi ko, I need to take this video kasi ang dami-dami nang nagtatanong or ang dami-dami nang nagpapacheck ng mga financing company na nilulunan nila or ina-applyan nila ng loan. And sabi sa mga comment nila, kailangan ng deposit. Hala ka diyan. Okey. So, pasensyahan niyo na kung naka-jacket pa ako kasi malamig talaga dito sa bundok na inassignan ko kung saan ako nagtuturo. So ngayon, disclaimer lang po ha, kasi marami naman talagang, minsan yung mga na-applyan ninyong financing company is sa YouTube niyo nakuha, 'no? Kasi nga ito, may nag-chat sa akin noon na, "Ma'am, ito yung kumbaga, hmm, trending ngayon sa YouTube." But then nung tiningnan ko yung apps na yun, apps lang siya. And then hindi siya registered sa SEC. So, question mark. And yung na-loan niya daw is 5,000. Okay. Okay yun. Okay pa yun kasi maliit lang yun. No? So, ang sabi ko naman sa inyo, andito ako ngayon, not for the viewers or kanang, or makadami ng views. Okay, so nandito po ako para bibigyan kayo ng babala and malalaman nyo how to check if that financing company is legit or not. Okay, so uulitin ko naman ngayon kung paano nyo siya i-check. Kasi nga, hindi ko maisa-isa yung mga financing company na sinasabi nyo, no? Kasi nga, doon lang ako loan consultant kung saan, doon sa company na in-applyan ko as being loan consultant, ang gusto ko lang ibigay sa inyo is paano nyo malalaman if that financing company is legit. Kalakas ang music doon. Okay, ito, tandaan niyo lahat ha. Number one, if that financing company is SEC registered. So, hanapin nyo sa Google, i-check nyo if that financing company is naka-registered ba doon sa SEC. Nandyan yan, lumalabas yan. Pangalawa, loan consultant. Kung may loan consultant yan, sabi ko 'di ba noon, i-check nyo kung saan siya naka-base. Para sa akin, Davao base ako. Then, itatanong nyo doon sa Davao branch kung sa Elecris and Iscal ay connected ba sa branch na yon. If yes, okay. Pag hindi, no. Kasi nga, di ba, sa amin din, marami din gumagamit sa company namin, no? Na nanghihingi ng deposit, which is, hindi kami talaga nanghihingi ni kahit piso. May charges kami, may fees kami, but ikakaltas na yun pag na-approve na yung loan mo. Kasi wala namang financing company na libre. Okay, so yun na, loan consultant. Ang pangatlo is pera. Okay, so madaming pakulo kasi ngayon ang mga scammer, okay? Marami silang pakulo na kailangan mo mag-deposit ng pera. Halimbawa, 2K, 5K. Pag umabot ng ganyan, na mali yung number na sinendan mo, basta madami silang pakulo. Pag yan, humingi ng pera, ng deposit, o ano pa mang term dyan, basta humingi ng pera sa inyo, please, huwag na kayong tumuloy. Okay? Yan lang yung masasabi ko kapag hiningaan kayo ng pera, wag na wag kayong tutuloy. Okay? For those who are asking if legit ba yung mga company na pinag-a-applyan ninyo, please, pag humingi ng pera, hindi po yan legit. Yun lang ha, hindi talaga yan legit pag hiningian kayo ng pera. Okay, so sana makita niyo ito. Sana maging basihan niyo ito pag naghahanap kayo ng financing company or loan financing company, no? Sana yung mga nag-comment sa akin, hiningian kayo ng pera, pag nakita niyo hiningian kayo ng pera, please, wag na po kayong tutuloy. So, yun lang. Sana manonood pa din kayo sa video ko kasi papatuloy ko po yung part 1, part 2 ng video ko which is the requirements of OFW and Seafarer loan. Yun lang po at maraming salamat.